And bakit to yung mga OFWs, parang ang ano nila, ang lagi nilang sinasabi ay Duterte sila. Sabi ko, dahil sa OFW, babad na babad sila sa lahat ng mga social media. Gabriela, Women's Party List, Representative Rosas, must face an uncomfortable reality. Denounce the CPP in PA NDF's exploitation of vulnerable communities like indigenous peoples, farmers, and youth. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunong PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito, pag-usapan natin yung mga kababayan. Nako, itong isang kongresista mga kababayan, ininsulto yung mga OFWs natin, overseas Filipino workers natin mga kababayan. Pinapalabas na hindi daw marunong mag-isip. Or, in short mga kababayan, bobo daw. Papayag kayo niyan, sino mga OFW dito? Kung isa ka sa nakapanood na video na ito at OFW ka, mag-comment ka dito mga kababayan. Kung anong masasabi mo dito sa isang kongresista na sinasabi, pinapalabas na mga OFW daw hindi nag-iisip. Oh, yan ha? Hindi ko lang sasabihin bobo mga kababayan. Kayo na mag-interpret. Basta sinasabi ko lang, pinapakita niya dito na hindi daw kayo marunong mag-isip. Kaya daw, sumusuporta kayo kay PRRD mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung totoo ba. Again, sinasabi niya, hindi daw kayo marunong mag-isip. Kaya sumusuporta kayo kay PRRD mga kababayan. Naniniwala daw kayo sa fake news. Comment kayo dyan mga kababayan. Dahil ito, pakinggan nating balita ito mga kababayan. Maiksi lang ito. At ito, pag-uusapan natin. Tingnan nyo hanggang soli kasi pupunahin natin niya yung mga puntong pinalalabas niya dito mga kababayan. Okay? So, paki-like and share ng video natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, at ito, umpisahan natin mga kababayan. Speed up lang natin ito para mabilisan lang. Okay, naka-speed up. Okay, pakinggan natin mga kababayan. Kasado na sa Biyernes ang ikatlong pagdinig ng TRICOM sa Kamara. Giit ng overall chairman na si Representative Dan Fernandez, isang national security issue ang disinformation. Sinisira rin daw nito ang kumpiyansa ng publiko, nagpapagulo sa mga institusyon at nagmamanipula sa demokratikong diskurso. Hindi anya dapat payagan ang social media na magamit sa panlilinlang at propaganda. Napansin rin. Wow, kapakan kay Dan Fernandez mga kababayan. Hindi naman siya nagpapakalat ng disinformation mga kababayan. Kasi nagsisearch naman siya sa Google. Hindi siya nagpapakalat ng disinformation mga kababayan ha. Namimigay lang siya ng pera. Dan Fernandez yan mga kababayan. Meron tayong video niyan. Baka isipin yung fake news ito ha. Meron tayong video na naipakita dito sa channel natin mga kababayan kung saan namimigay yan ng pera. Nangangako pa na kung mananalo silang tatlo ng kasamahan niya, triple pa daw yung ibibigay nila mga kababayan. Kalahin nyo yan? Again, ulitan natin, hindi yan nagpapakalat ng disinformation kasi nagsisearch yan ng Google mga kababayan. Kaya nga tinatawag yan ng Mr. Google. Okay? Pero patuloy natin. Ng ilang kongresista na tila lumalala ang paglaganap ng fake news matapos maaresto ang dating Pangulong Duterte. Napakarami talaga ngayon na Ito mga kababayan, ito yung kongresista na, nako, ininsulto yung mga OFW. Pakinggan nyo itong mabuti mga kababayan. Hindi ko ito puputulin. Discuss lang natin hanggang matapos siya. Okay? Ito. lumalabas na mga fake news. Habang nagditinig tayo ng ganitong mga cases, palala ng palala lalo na nung time ng arrest ni Duterte, nagpapakita ng napakaraming mga rallies, hindi naman pala yun dito, no? Hindi naman pala dito sa Pilipinas. So, ang mga fake news umabot pa sa pag-iiba ng mga itsura or ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. Dapat din daw malaman kung organisado ba ang pagpapakalat ng fake news at sino ang nagbabayad para rito. Lalo't tila maraming mga OFW ang nahuhulog sa fake news. At
ito yung tinatanong nila sa akin, bakit to yung mga OFWs? Parang ang ano nila, ang lagi nilang sinasabi ay Duterte sila. Sabi ko, dahil sa OFW, babad na babad sila sa lahat ng mga social media. Hindi na nga sila nanonood ng iba pang mga ano, kundi social media lang. At ang social media natin, unfortunately, ay yun yung mga laman, mga fake news, o di kaya mga misinformation, o di kaya mga deepfakes, mga ginawa, no? Mga sinut pa doon sa narrative na hindi pinapakita yung iba pang mga opinion at iba pang mga positions. Nagbabala rin si Representative Stop lang muna natin dyan mga kababayan. Kasi sabi ko nga, maiksi lang ito mga kababayan. Kasi, nako, pag-usapan natin ito at ito may ibubulgar tayo patungkol dyan kay... Ano pangalan niya yan mga kababayan? Nakakalimutan ko. Arlene Rosas mga kababayan. Pasensya na. Tumatanda na tayo. Nakakalimutan natin. Ito, pag-usapan natin. Seryoso tayo dito mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin. Anong sinasabi dito? Anong mga punto na pinapalabas dito ni Congressman Arlene Rosas, mga kababayan, ng Gabriela? Okay? Number 1, sinasabi niya na walang alam sa tunay na mga nangyayari yung mga OFW natin, mga kababayan, kasi nga raw, babad. Ito yung linya yung mga kababayan na sinasabi niya. Ang linya, specifically, babad sa social media. Wala ng ibang source, mga kababayan. Diba? Papayag kayo yan. Kung ikaw, isa kang OFW, napanood mo ito, mag-comment ka kung agree ka dito or hindi, kababayan. Okay? Comment nyo dyan. Kasi ako personally mga kababayan, hindi ako naniniwala na social media lang ang source or babad. Hindi ako naniniwala na ang OFW ay babad sa social media. Naniniwala ako na ang mga OFW natin mga kababayan ay babad sa trabaho. Kaya nga sorry, mali na yata ang button. Naniniwala ako na nagtatrabaho yan sila. Kaya nga nangingialam sila kahit nasa ibang bansa sila sa mga nangyayari dito sa ating bansa, mga kababayan. Kasi isa sila sa mga malalaking na i-contribute sa ekonomiya ng ating bansa. Anyat sasabihan lang ni Arlene Rosas, mga kababayan, na sumusuporta kay PRRD kasi babad sa social media at wala ng ibang pinapaniwalaan kundi yung nasa social media. Payak kayo niyan? Comment kayo dyan mga kababayan. Okay? Pangalawang punto dito mga kababayan, sinasabi niya ni Arlene Rosas ng Gabriela ay lahat ng nasa social media mga kababayan ay fake. Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito mga kababayan. Importante ito. Bakit? Tignan ninyo. Yung mga mainstream media na sinasabi nilang hindi raw fake. Hindi raw fake mga kababayan. Hindi ba fake mainstream media? Hindi ba nagpapalabas ng fake ang mainstream media? Comment nga kayo. Sinasabi nila ang dapat daw ang source natin ay yung mainstream media lang kasi hindi daw yun fake. May sinusunod na alintuntunin sa kanilang profesyon. Tingnan nyo kung nasaan na yung mainstream media ngayon. Di ba nasa social media na rin sila? Meron na rin silang YouTube, Facebook channel at iba pa kay Twitter nga eh. Di ba? Meron pang ano pa? Hindi, ganyan, yun lang alam ko. I think meron na, madami, lahat ng social, Instagram. Di ba? Meron na yan silang Instagram, mga kababayan. And yet, sinasabi nito, ni Arlene Rosas, fake daw yung nakakuhang informations ng mga OFW kasi babad sa social media. Mga kababayan, mag-comment kayo dyan, mga OFW natin, mag-comment kayo dyan. Okay? Pangatlong punto na pinapalabas dito ni Arlene Rosas, mga kababayan, na kung saan iniisip niya, pinapalabas niya, na kung saan yung mga OFW natin hindi marunong mag-isip. Iniisip niya, pinapalabas niya na yung mga OFW hindi marunong tumingin or mag-evaluate kung anong fake news or kung ano yung tamang
balita kung anong tama o anong yung totoong nangyayari, mga kababayan. Okay? Papayag kayo. Yan, mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Kasi ako, malaking respeto ko sa OFW. Mga kababayan. Kasi nga, marami akong kakilalang OFW. Ito yung sinasabi nila, mga kababayan. Kahit nandyan sila sa labas ng bansa nagtatrabaho at inuubos yung oras nila sa kakatrabaho, mga kababayan, isa sa mga paraan nila para hindi nila or malampasan nila yung ano tawag dyan sa Tagalog, mga kababayan, yung namimiss nila yung bansa natin or pamilya nila, nakikinig, nanunood at nakikibalita sila sa kung anong nangyayari dito sa ating bansa. O mag-comment kayo dyan kung mali ako or tama ako. Okay? Yan yung sabi ng karamihan sa mga kakilala ko, mga kababayan. Kaya, hindi yan nanonood ng mga balita sa bansa na kung saan sila. Kung meron man, probably yung mga konti lang. Diba? Pero kung wala talagang major na nangyayari sa kung saang lugar sila, mga kababayan, yung balita pinapanood nila ay balita tungkol sa Pilipinas. Posibleng walang local channels doon, walang GMA, ABS, walang yet sinasabi ko nga, itong mga mainstream media nandyan na yan sa lahat ng social media, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, ako personally sinasabi, naniniwala ako na, disagree ako sa pinapalabas dito ni Arlene Brosas, mga kababayan, na pinapalabas niya na hindi marunong mag-isip at hindi marunong tumingin or mag-evaluate kung anong fake at hindi. Naniniwala ako na mas makilatis yung mga OFW natin patungkol dyan sa kung anong fake at hindi fake, mga kababayan. Kasi nga, nandyan sila sa ibang bansa, hindi sila gusto na matag sila na nagpapalaganap ng fake news. Kaya ngayon ang paniniwala ko. So most likely, yung mga natitirang oras nila, mga kababayan, na kung saan namimiss nila yung pamilya nila dito sa Pilipinas, nakikibalita yan. Nanunood yan ng balita. It could be galing sa mainstream media, mga kababayan, at the same time nagtatanong-tanong ng mga kaibigan, kakilala at kapamilya na nasa Pilipinas, mga kababayan. Mali na tuloy yung mga buttons na napindot, mga kababayan. Anyet, ito, kongresista ito. Imagine niyo, mga kababayan, kongresista, Congressman Arlene Brosas ng Gabriela, mga kababayan, ha? Tumatakbo itong senador ngayon, yet ito yung tingin niya dito sa mga OFWs natin. Mga kababayan, ha? Yan yung kasi nga sinasabi niya dito, maraming sumusuporta na OFW kay PRRD kasi nga raw itong mga punto na ito. Babad kayo sa social media, hindi kayo marunong mag-identify kung anong fake, kung anong totoo, at hindi kayo nag-iisip. Yan yung mga pinapalabas dito ni Arlene Brosas, mga kababayan. Okay? At lastly, mga kababayan, ito yung nakikita ko dito, mga kababayan. Ito yung nakikita ko. Kahit binabanatan kayo ni Arlene Brosas, mga kababayan, lalo na mga OFW natin, sabihin natin binabanatan niya mga supporters ni PRRD, mga kababayan, lalo na mga OFWs. Yet, doon sa sinasabi niya, mga kababayan, inamin pa rin niya na marami pa ring supporters si Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Marami. Nasa na yun? Mali yata. Sorry. Yan pala. Marami pa rin. Inamin niya, mga kababayan, marami pa ring supporters. Okay? Again, mga kababayan, tandaan nyo, tumatakbo ito si Arlene Brosas bilang senador ngayong May 2025. At ito ang dapat ninyong malaman patungkol dito kay Arlene Brosas, mga kababayan. Kasi ngayong araw na ito,
March 19, 2025 mga kababayan, naglabas ng mahalagang impormasyon ang NTF-ELCAC. Ano ba yung NTF-ELCAC? National Task Force. O basta, National Task Force. To end local communist. Basta. ELCAC, to end local communist. Basta, yan, I think alam naman. Ito yung NTF-ELCAC mga kababayan, ito yung tinayo ni PRRD para kumalaban dyan sa mga kalaban ng gobyerno. Yung mga insurgency mga kababayan, yung CPP, NPA at NDF mga kababayan. At ito, may inilabas nga ngayong araw. Ito, tingnan ninyo mga kababayan. Ayan. Basahin nyo. Kung hindi nyo mabasa, ako nababasa mga kababayan, ha? Ito palang definition ng NTF-ELCAC mga kababayan. Nandito pala. Pasensya na. Ito, basahin natin yung definition. National Task Force to End. Tama nga naman definition ko. National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nawala lang yung armed conflict na sinabi ko kanina. Okay? So ito, NTF-ELCAC's path towards a forward is clear. Truth prevails on the links between makabayan affiliated groups. Sino yung mga makabayan affiliated groups? Sino yung mga makabayan affiliated groups mga kababayan? Of course, Gabriela, Akbayan, Kabataan Party List, Anak Bayan, Bayan Muna, ano pa? Basta marami pa yan sila mga kababayan. Ang technique nila yan, mga kababayan, ay nagtatayo yan ng iba't ibang party list mga kababayan para makatakbo yan sila sa bilang mga kongresista. Most likely kasi nga sa policy natin sa party list na dapat i-fulfill talaga yung kung ilang number of seats na vacant mga kababayan, most likely maraming makakapasok na mga kongresista na galing sa mga party list na under ng mga grupong ito mga kababayan. Anyat ito nanggugulo lang sa bayan natin. Kasi nga sa mga nangyayari ngayon, lalo na dito kay PRRD mga kababayan, sila ito lang grupo na ito ang masaya mga kababayan. Natutuwa sila na nahuli si PRRD kasi wala na silang kalaban. At natutuwa sila na yung mga tao nagagalit sa Marcos administration. Ito, patuloy, hindi pa pala natin napapatuloy. Correct. Patuloy natin. NTF-ELCAC's path forward is clear. Truth prevails on the links between makabayan affiliated groups. Ayun nga, mga sinasabi ko. Including Representative Rosas party list which is Gabriela. And the bloodshed of the CPP, NPA, NDF, mga kababayan. Di ba? The NTF-ELCAC stands by the truth and supports those who expose the ties that bind makabayan affiliated groups, including Representative Rosas party list to the violence of the CPP, NPA, NDF. Yan. Kaya nga, kung napapansin kong may balita ko yung nasagap mga kababayan, gusto nila tanggalan ng budget yung NTF-ELCAC mga kababayan. Kasi nga raw, wala naman daw nagawa. At the same time, proyekto naman yan ni PRRD mga kababayan. The forces responsible for decades of bloodshed and suffering in our country are now in free fall to oblivion. Malapit na pala mga kababayan. Hopefully, matatapos na. And the likes of Representative Rosas is trying desperately to defy gravity. Mga kababayan, ito according ito ni Undersecretary Ernesto Torres Jr. mga kababayan ng NTF-ELCAC. March 18, 2025, pinalabas. March 18 or 16? Basta. Ngayon lang taon. Ngayon, this month lang mga kababayan. A day or 2 days ago mga kababayan. Yan ha.
Again, tandaan nyo mga kababayan, nako, kung boboto kayo dyan kay representative or doon sa mga, of course, alam naman natin kung sino yan. Mga connect. Again, tandaan nyo yung mga grupo na ito mga kababayan. Gabriela, of course, alam natin sinong senador connected dyan. Risa Hontiveros, galing dyan. Akbayan, sina Chel Jokno, Nery Colmenares, yan, yung mga pangalan niyan mga kababayan. O yung mga bayan muna, basta tandaan yun, Kabataan Party List, yung si magaling magsayaw, ng TikTok, yung sa Kabataan Party, si Raul, Manuel. Tandaan nyo yan. Yung paborito natin, si Franz Castro, mga kababayan. Si Franz Castro. Tandaan nyo yan. Yan. Ito pa. Ito pa mga kababayan. Nako, may hamon dito. Yan. Basahin ko lang mga kababayan. Gabriela, Women's Party List, Representative Rosas, must face an uncomfortable reality. Denounce the CPP-NPA-NDF's exploitation of vulnerable communities like indigenous peoples, farmers, and youth. Yan. Basahin na ito sa baba. If Representative Rosas truly wishes to dismantle a so-called tool for widespread abuse, suppression, and violation of human rights, she must first acknowledge and denounce the CPP-NPA-NDF's exploitation of indigenous communities, farmers, workers, youth, and children, many of whom have been groomed and recruited into their armed rebellion. Ang tindi naman pala nila mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, nakapasok na yan sila sa Kongreso. May nabibigyan ng pera yan, nabibigyan na ng budget yan. In ignoring this truth, Representative Rosas is shielding the real perpetrators of violence and oppression. Yan. Kaya nga naintindihan natin ngayon mga kababayan kung bakit galit na galit itong mga grupong to, itong mga Makabayan Black dito kay PRRD at dito sa ahensyang tinayo ni PRRD, itong NTF-ELCAC mga kababayan. Kasi alam nila, meron na silang ebidensya na itong mga grupong ito ay may connection ito doon sa CPP, NPA at NDF mga kababayan. At ngayon nga, unfortunately mga kababayan, itong anak bayan, kung may mga anak kayo, kahit saang lugar, dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na dyan sa mga state universities mga kababayan, pati na sa private schools and universities, kung may mga anak kayong nag-aaral dyan, tanungin ninyo. Ongoing yung mga recruitments nila ngayon, mga kababayan. Nagtatawag yan, may mga guro, may mga teachers na miyembro ng grupo nila na nagre-require ng mga estudyante na umattend ng isang seminar, mga kababayan, na kung saan pagkatapos niyan, i-require sila na mag-fill up ng forms, mga kababayan. At automatically miyembro ni sila ng mga grupong ito. Okay? Kaya kayong may mga anak na nag-aaral, magtanong-tanong kayo. Baka hindi nyo lang malaman or late nyo nang malaman mga kababayan na yung mga anak ninyo sumasali na sa kung anong mga ginagawa ng mga grupong ito mga kababayan. Okay? So dito na lang po muna tayo. Mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito mga kababayan. And then paki-like and share ng video natin. Para malaman din ng iba mga kababayan. Okay? So maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.